Yung babae sa Ebanghelyo, kung tutuusin natin, siya yung taong nawala na ang lahat. Siya ay balo. At ang kaisa-isang anak niyang lalaki ay pumanaw. Kumbaga kung titignan natin, nawala na yung lahat sa kanya. Kasi nawala na yung mga provider niya sa buhay niya. Wala nang mangangalaga sa kanya. Wala nang kakalinga sa kanya. Kaya nung panahon ni Jesus, at tingin nila sa isang babaeng balo, ay isa sa mga nasa laylayan ng lipunan, kung tatawagin. Dahil nawala na yung provider niya. Nung panahon ni Jesus, hindi naman nagtatrabaho ang mga babae. Ang mga lalaki ang nagtatrabaho, sila ang nagpo-provide sa pamilya nila. Kaya nawalan siya ng asawa at yung sana magpo-provide din para sa kanya, sa pangangailangan niya, sa makakain niya, nawala yung kaisa-isa niyang anak na lalaki. Kaya makikita natin ang habag din ni Jesus. Si Jesus na muling binuhay ang patay. Yung huling sinulid na sana at kakapitan ng babaeng balong ito, muling ibinalik ni Jesus sa kanya. Minsan, ganon din tayo sa buhay natin. Akala natin walang-wala na tayo, ubos na tayo, pero may ibabalik at ibibigay sa atin ng Diyos nang makapagpatuloy tayo sa paglalakbay natin. Siguro yung paglalakad sa paglilibing na ito, ang pakiramdam ng babaeng ito, na wala na ang lahat, ubos na siya. Saan na siya pupulutin? Pero kung titignan din natin, pag ang Diyos ang sumalubong sa atin, sa kabila ng kapighatian natin, sa kabila ng karanasan nating wala na tayo, ubos na tayo, ang Diyos ang nagbibigay at naggumagawa ng paraan para muli tayong makabalik sa paglalakad sa presensya niya, makapagpatuloy sa paglalakbay sa buhay natin, sa kabila ng pagkadapa at kawalan ng pag-asa. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na lumakad ulit. Magkaroon ng buhay, manalig sa Kanya. At siguro, ito din ang ginawa ng ating dalawang santo ngayon. Sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagpapahayag, kahit buhay man ang kapalit, tinuturo nila si Jesus na siyang ating pag-asa at buhay. Hindi lahat tumanggap ng mensaheng ito. Hindi lahat tinanggap ang mensahe ng mga martir na ito na nagpahayag tungkol kay Jesus. Pero sana sa buhay natin, sa ating naririnig, sa pagpapahayag at sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, tunay natin matagpuan na si Jesus ang pag-asa sa kabila ng ating karanasan ng pagkawala. Si Jesus ang liwanag sa kabila ng karanasan natin ng kadiliman. Si Jesus na sumasalubong sa atin sa gitna ng ating paglalakad, sa gitna ng ating daan, sinasalubong tayo ni Jesus kung nasan tayo. Sa kabila ng kapighatian, sa kabila ng kalungkutan, kadiliman, si Jesus ang liwanag, si Jesus ang ligaya, si Jesus ang pag-asa. Amen.